ang kumpisal sa mga pari ay biblikal? Brother Yesomar, your time start. Maraming salamat Mr. Moderator. So, mga kapatid, ang tema po na atin pong patutunayan ngayon ay matagal na ito na tradisyon, no? Na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayan. Ito po yung paraan ng Diyos sa kung paano niya patatawarin ang isang tao na nagbalik loob at nagsisi sa kanyang kasalanan. No, ito po ang pangungumpisal natin sa mga pare. Well, ano ba ang confession by the way? Siyempre ito ay pagpapatawad, no, sa ating mga nagawang kasalanan mga kapatid. Dahil unang-una, biblically speaking, ang tao po talaga ay sakit na ang pagiging makasalanan. Right? So, mababasa po natin yan dito sa 1 John 1:8, no? Ito nga po ang wika ni Apostol na Juan sa kanyang pangangaral. Ating pong basahin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So dito, talagang pinapakita ni Apostol na Juan na sakit na talaga ng tao ang pagiging makasalanan. At kung babasahin nga natin yan sa Salmo 103 verses 2 and 3, inilarawan dyan ni San David na ang Diyos ang nagpapatawad at nagpapagaling sa ating mga kasalanan. So, inilarawan ng banal na kasulatan na ang pagkakasala ay dapat gamutin tulad ng isang sakit. Even in Isaiah chapter 1 verses 4 to 6, ganun din, no? Inahalin tulad ni Isaias ang kasalanan sa isang sakit. So yan po ang mga biblical language na dapat nating maunawaan mga kapatid. So kung ang kasalanan ay sakit, mayroon pong antidote dyan, di ba? Mayroon siyang pangontra na galing din sa Diyos. Ano ba yung pangontra na yan? Confession. Kaya doon sa 1 John 1:8, sinabi ni Apostol na Juan na sinungaling ka kung wala kang kasalanan. No? So sakit na ng tao ang kasalanan at ang antidote na ibinigay ng Diyos diyan sa verse 9, basahin natin, ito yung confession. Okay? So ito po ang ating mababasa sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So ang Diyos na kilala natin bilang divine provider, no? Nagbigay siya ng kaparaanan para mapigil, no, yung mga pagkakasala ng tao at yun po ang pangungumpisal natin. Pero mayroon kasing ano dito mayroong mga misunderstanding. Kasi sa mga kapatiran natin Protestante, absolute ang kanilang unawa diyan na yung confession na sinasabi diyan ni Apostol na Juan ay due to God alone. No, hindi mga kapatid, mali po ang unawa na 'yon. Dahil biblically speaking, no, sa mga hindi nakakaalam, ang Diyos ay hindi nakikinig sa taong may bahid ng kasalanan. Mababasa po natin 'yan sa Isaiah 59 verse 2. Ito po ang ating mababasa, no? Basahin natin ito sa wikang Tagalog, no, ang dating Biblia version. Ito ang ating mababasa. Kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya imposible po, no, yung claim ng mga Protestante na kapag ikaw ay nagkasala ng luba ay direkta sa God, papatawarin ka na kagad. No, hindi po ganoon mga kapatid, dahil napakalinaw, no? Ang Diyos ay hindi nakikinig dahil sa mga kasalanan ng tao. Kaya ang 1 John 1:9 ay na ibinigay ng Diyos na kaloob sa mga tao ay hindi yun direkta sa Kanya. Of course, may paraan dyan. At sinabi ko na nga, nung una kong sinabi, na ang pangungumpisal sa pare, this is a kaloob ng Diyos na ibinigay sa tao, no? Naging tradisyon na ito kahit pa nung unang panahon. No, in Leviticus 5:5-6, saan ba pinapapalapit ng Diyos ang mga tao para
patawarin ang kanilang mga kasalanan. So tingnan natin, no? Historically, biblically, anong paraan ng Diyos na ibinigay niya sa tao para patawarin ang kanilang mga kasalanan? Sa Leviticus 5:5-6 mga kapatid, ito ang ating mababasa. Kung magkakasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. So kinakailangan talaga ng confession, pagpapahayag ng kasalanan mga kapatid. At upang siya'y mapatawad, okay, so mayroong antidote ibinigay ang Diyos upang siya'y mapatawad, may antidote, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang mga kasalanan. So makikita nyo na nung unang panahon pa lang, no, ang Diyos na hindi nakikinig sa mga taong makasalanan ay gumawa ng paraan para yung mga tao na nais magbalik sa Kanya ay magkaroon ng access uli sa pamamagitan ng mga pari. So mayroon lang kunting pagkakaiba. Kasi noon, para mapatawad ang iyong kasalanan, ikaw mag-aalay ka ng hayop. No? At pari ang gagawa nun para patawarin ka. Pero sa New Testament, since Christ is the fulfillment of the old, siya na yun mismo yung alay. So hindi mo na kinakailangang mag-alay pa ng mga hayop para patawarin ka ni Yahweh kasi andyan na nga ang ating Panginoong Jesucristo. No, ang walang hanggang alay. Hebrews 10:1-10, ang alay na tinanggap ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. So yung pang-alay para sa kapatawaran ng iyong kasalanan already given na by God. At yun ang kanyang bugtong na anak na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sino ang gagawa noon? Pari pa rin sa pamamagitan ng misa. Kaya nga mayroong unbloody sacrifice na ginagawa ang mga pari para sa mga kasalanan ng mga tao. At again mga kapatid, yung paraan ng Diyos na pagpapatawad sa kasalanan ay through confession sa kanyang kaparian. Kanina sinabi ko na ang kasalanan ay parang sakit ito, no? Na talagang hindi na talaga yan mawawala sa tao. Nature kasi ng tao talaga makasalanan, no? Hindi na yan mawawala, parang ano yan, parang sugat ba? Na since nasugatan ka, nagkakaroon siya ng mark. Okay, so yan po ang in theologically speaking, no, yung kasalanan inahalin tulad yan sa sugat, sa marka na hindi na nawawala. So si Isaiah, pinahayag ko kaganina, Isaiah 1:4-6 na ang taong makasalanan ay parang may sakit, no? So inahalin tulad ng kasalanan sa sakit. At dito sa James 5 mga kapatid, 14-16, sa isang salin Katolikong Biblia sa Douay Rhymes version, ito po ang ating malinaw na mabasa sa instruction ni Apostol Santiago. Sa mga may sakit, na ibig sabihin makasalanan, ano ang kanilang dapat gawin at sino ang dapat ipatawag Last at 2 ano minutes. ang dapat na gawin sa mga nagkakasala o mga nagkakasakit. Ito, basahin natin mga kapatid. James 5:14-16, ito ang ating mababasa. Confess therefore your sins one to another and pray one for another that you may be saved, for the continual prayer of a just man availeth much. So dito talaga pinapakonfess talaga, no? Pero kung babalikan natin sa 14 mga kapatid, ito po ang sinabi ni Apostol Santiago. Is any man sick among you, let him bring in the priest of the church. Kapag daw nagkasakit ka, meaning nagkasala ka, let him bring in the priest of the church and let yung priest, pray over him. Okay? At anong gagawin ng mga taong nagkakasala sa 16? Confess therefore your sins one to another. So napakalinaw mga kapatid na ito ay napaka-biblical teaching. At actually, ang nagtatag nito ay ang ating Panginoong Jesucristo, no? In John 20:21-23 mga kapatid, napakalinaw dito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. 20:23 ng John, ito kasi yung talata kung saan itinatag ni Panginoong Jesucristo ang sacrament of confession. Okay, so ito po ang ating mababasa. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipatatawad sa kanila.
At sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. So yung kapatawaran pala ay nasa kamay ng mga kaparian, mga kapatid, no? At kinakailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos kasi sabi niya dito sa 1 John 2:3, no? Time. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating first cross ng ating negative sa affirmative. Brother Mark ng Oneness Born Again. Your time start now, bro. Okay. Unang tanong ko, Bro Yashimar, tama po ba yung narinig ko na yung gamot sa ating kasalanan or solusyon sa ating kasalanan ay ang kaparaanan ng Diyos ay yung confession sa pari ng sa mga pare? Ganun po ba o hindi ganun? Yes, kapatid, at yun nga ang malinaw ko na ipinahayag, no? Leviticus 5:5-6, 1 John 1:8-9 to 10, at John 20:21-23, na ang ating Panginoong Diyos nagbigay siya ng isang utos para sa pagpapatawad ng kasalanan, at yun ang paglapit sa mga pare to confess your sins, at yung pare ang Next question. Okay, maraming salamat. Okay. Follow-up question, kung yan yung gamot o yan yung solusyon, ano ang koneksyon ng kumpisal sa paglilinis ng dugo ni Yahushua sa ating mga kasalanan? Ano ang koneksyon ng dugo ni Yahushua sa kumpisal na para linisin ang ating mga kasalanan? Okay, may connection talaga yon. Ang connection noon, ang kanyang utos, no? Sabi ni Panginoong Jesucristo, ang sino man inyong patawarin ay pinatawad nga. Ang sino mang hindi nyo patawarin ay hindi nyo pinatawad. So may connection. Ang connection doon, utos yun ni Kristo, kapatid na Mark Cumbao. Next question. Follow up, dahil sa utos niya yon, nasaan doon yung paglilinis ng dugo ni Yahushua na utos? Dahil sa utos yon na magpatawad, nasaan doon po yung paglilinis ng dugo ni Yahushua? Nasaan po? Yes, yun po yung binanggit ko kanina na alay. Hebrews 10:1-10, ang katanggap-tanggap na alay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Old Testament, mga hayop. Sa New Testament, ang ating Panginoong Jesucristo na. So, hindi ka na mag-aalay kasi siya na mismo ang alay, pero need mo pa rin ang confession. 1 John 1:9-10 and Santiago 5:14-16. Next question. Follow up, need pa rin. Tama, no? Need pa rin ng confession kahit namatay na si Yahushua para sa ating kasalanan. Ganun po ba o hindi ganun? Yes, kasi nga si Panginoong Jesucristo siya ang alay. Okay, Leviticus 5:5-6, in order for you to be forgiven by God, kinakailangan mong mag-alay at lumapit ka sa pare. Sa New Testament, hindi mo na kinakailangan mag-alay dahil si Panginoong Jesucristo na mismo ang alay, but you still need confession, kapatid. Next question. Okay, next question. Narinig ko to ng malinaw, to God alone, wrong. Oo, to God alone, wrong. Dahil ang tao daw ay makasalanan at hindi pinakikinggan ang kanyang kasalanan. Tama po ba paninindigan niyo yung to God alone, wrong? O hindi? Hindi niyo paninindigan? Yes, basta ilagay sa tamang konteksto ang aking sinabi. Okay? In Isaiah 59:2, ang Diyos ay hindi nakikinig sa taong makasalanan. So maliban na lang kung binawi ng Diyos ang kanyang salita. Kaya hindi ka pwedeng pakinggan ng Diyos kung may malubak kang kasalanan. Kasi ang Diyos hindi nagsisinungaling. So sa 1 John 1:9, kinakailangan ka mag-confess. Saan? Next question. Sa pari. Next question. Next question ko dito sa okay, kung paano tayo nung inari na tayong banal, bro Yashimar, nung inari na tayong banal, hindi pa rin po ba tayo maaring dumiretso sa Diyos para humingi ng patawad sa ating mga kasalanan? Bagamat tayo, sa kabila na tayo ay inaring ganap na? Mali po ba yan? Hindi pwede o pwedeng dumiretso? Well, ganito ang sagot natin, no? Ang question mo is non sequitur kasi ang unang tanong mo kasi kaganina makasalanan. Tapos ngayon hindi na makasalanan. So that is contradictory.
kung banal ka na, pakikinggan ka ng Diyos. Pero ang premise mo kasi hindi makasalanan ng premise mo eh. Kaya hindi ka pwedeng pakikinggan ng Diyos kapag makasalanan ka. Pero pag banal ka na, of course, pakikinggan ka niya. Next question. Next question. Follow-up question na, si Rahab po ba ay banal o inaring banal? Si Rahab Objection, po ba? Mr. Moderator. Objection, proceed. Yes, as by our rules, Mr. Moderator, ang hindi sinabi ay next question. Okay, automatic next question to pag sinabi niyang Okay hindi na. daw. Next ano lang, rebuttal. Next ano lang. Sa rebuttal ko na lang. Okay. Sundan, kulang po ba ang binayaran ni Yahushua sa Cross of Calvary dahil kailangan pa ng kumpisal para mapatawad ang ating kasalanan? Kulang o hindi kulang? No, hindi kulang. Hebrews 10:14, yun ay sapat na. Pero ang tao ang palaging nagkukulang. Kasi palagi tayong nafo-fall sa grasya. Galatia 5:3. No, nafo-fall ang tao sa grasya at kinakailangan natin ng antidote. Kapag ikaw ay nagkasala, kinakailangan mo ng confession para sa iyong kapatawaran. Next question. Next Saan question. po mababasa, bro Yeshomar, na mababasa na ipinangaral Mr. Moderator, Time stop mo na. yes, Nung concern. ang question is, pwede bang tanggapin yun na saan daw mababasa? Yes, bro. Naghahanap yan yung saan. Ano Where? pala yung rules natin about sa mababasa? Ano na hindi pwede? Yung kung mabasa ko. Yung kung. Okay. Kung. Pero kung. yung saan. Okay. Oo. Sige. Bro. Okay. Patuloy, bro. Continue lang, Brother Mark. Saan mababasa na ipinangaral ng mga apostol na kailangan natin magkumpisal sa pare para makatanggap ng absolution? Saan po yan pinangaral ng mga apostol? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection, bro. Yes, ang topic ay patutunayan ko na ang kumpisal sa pare ay biblical. Hindi kasali ang absolution, Mr. Moderator. Okay. Brother Mark, may counter objection ka bago ako haton? Tanong ko lang muna, bro Rasha, ilang minuto na lang po ba? Baka kasi 1 minute, bro, and 14 seconds. okay. Sige, okay lang. Nire-respeto ko kung ayaw niyang isama yung absolution. Although, alam naman nating aral lang Okay. kumpisal yan. Okay. Okay, so ganito mga kapatid. Ang objections kasi patungkol sa out of topic to eh. Usually kasi pag sinabi sa out of topic, doon lang sa lalo na doon sa nababasa sa yung mga salita ba. So since out of topic to, next question to. Proceed, bro. Okay. Next question. Ngayong nasa nakatanggap yung mga nabautismuhan sa Day of Pentecost ng Holy Spirit, yung po ba ay wala pa rin karapatan tumawag ng Abba Father, dumiretso sa Diyos? Wala pa rin po karapatan? Excuse me, Mr. Moderator, pwede paulit lang bro Mr. Moderator, time stop kasi na. hindi ko na nakuha yung tanong. Paulit, bro, Sige. paulit. Pag paulit, naka-time stop naman to. Proceed lang. Dahil ang pinagtatalunan natin, bro Yeshomar, hindi pwedeng dumiretso, kailangan ng kumpisal. Okay? Yung mga nakatanggap ng banal na espiritu ng Holy Spirit at inaring ganap na sa kanyang dugo, okay, inaring ganap, binihi si Yahushua. Yan po ba ay hindi pa rin po ba tayo nagkaroon ng karapatan para dumiretso sa ating Diyos at kailangan natin ng isang namamagitan sa Diyos at sa tao? Ganun po ba o hindi ganun? Ganito, kung ang tanong mo sa mga nakatanggap ng Espiritu, pwedeng dumirekta, pero alalahanin mo sa Galatia 4:4-6, yung mga nakatanggap ng Espiritu tumalikod, at yung mga tumalikod, kapag gusto nilang bumalik, need nila ng confession, kapatid. Next question. Okay, sundan kita. Total, nabanggit mo naman yung Hebrew 6:4. Okay? Saan po doon sa talata, balik natin ng Hebrew, saan po sa talata na kailangan natin ng pare para kumpisalan, para makabalik? Saan sa talata? Meron po ba? Wala? No, the whole Bible. We need to understand the whole Bible. Ang Hebrew 6:4-6 ay in-explain ni St. Paul na may mga nakatanggap na ng Espiritu Santo na tumalikod. So yung mga tumalikod na yun, kung babalik sila, so they need confession. 1 John 1:8-9. Next question. Bro, wave ko na. Okay na ako. Okay, maraming salamat. Sige,
Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative, 'no. So shoutout muna kay Pastor Rian Puentes, kay Jeng Jeng mga kapatid. Sabi ni Pastor Rian, saan mababasa na may pinatawad ang mga apostol na taong nagkakasala sa Diyos? Shoutout din kay Jeng Jeng. Oo, si San Pedro, Saint Peter ay unang papa. Yeah. Shoutout din kay Aaron Bonifacio. Letra por letra, wala. Pero letra por letra, binigyan sila ng authority na magpatawad. Parang ganito lang yan, Mr. Puentes. Walang mababasa na nagbabasa ng Biblia ang mga apostol. Shoutout din kay Grace Barrios, kay Yam Montejo. Good afternoon, Bro Rasha. Ayan, shoutout sa iyo. At shoutout din kay Aaron, kay Rod Solar. Mas kulto ang tatag ng tao at sumulpot lang ng 15th to 20th century. Shoutout din kay Pastor Rian, kahit si Pedro na ginawa nilang Santo Papa di nagpatawad ng kasalanan ni Simeon, bagkus sinabihan niyang itong manalangin sa Diyos. Tuloy-tuloy lang tayo dito, Brother Mark. 10 minutes, your time start now. Okay, simulan nating gibain yung mga nilatag at tinayo ng ating kapatid sa kabilang pananampalataya. Okay, nabanggit niya tradisyon, na yung kung paano patatawarin ng tao sa kasalanan, tradisyon. Okay? Gagamit siya ng Old Testament. Tandaan po natin, no, bro. Hindi ako against o kumukontra na may ginagamit ng Old Testament gaya ng mga propeta, mga lingkod ng Diyos para tayo ay makipag-usap sa Diyos. May namamagitan, naniniwala talaga ako doon. Hindi ko 'yun kinakaila o dinideny o hindi tinatanggap. Tanggap na tanggap ko po 'yun. Kaya lang nagbago po 'yan dito sa Galatian, sabay talata. Sa Galatian sa Galatians 4:6 tsaka sa Matthew 27:51. Okay. Kung babasahin natin yung Galatians 4:6 tsaka yung Matthew 27:51, napunit yung tabing. Napunit yung tabing, pwede na tayong dumiretso. Yung nung sa Hebrew 1:1, hindi tayo pwedeng dumiretso kasi gumamit siya sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa ating panahon, ang tagapamagitan natin ay wala nang iba, hindi na pwede kung sino-sino, kundi ang nag-iisang Diyos na tagapamagitan. Kaya nga nilagyan na tinapos na yung pamamagitan ng mga propeta. Ano sabi? Sabi sa 1 Timothy 2:5, isa lang ang Diyos at isa lang ang tagapamagitan. Ang mali kasi sa aral ng mga kumpisal, sa aral ng ating kausap, ay ayaw man nila aminin pero lumalabas nagiging tagapamagitan ang kanilang pare kasi sila yung lalapitan mo para humingi para mag-confess ng iyong kasalanan at magkaroon ng absolution. Okay? Maling-mali po 'yun dahil pwede ka na nga dumiretso. Pwede ka na dumiretso sa Diyos. Sabi na nga diyan sa Matthew, pinadala na yung espiritu ng kanyang anak. Pinadala na yung espiritu ng kanyang anak para makatawag tayong Abba Father na wala yung tabing. Anong mensahe nun, bro? Yeshumar, anong mensahe? Dati kasi yung mga Levita lang ang nagdadala ng handog. Tinanggal na po iyon. Oo, tinanggal na po yung high priest. Yung priest na yon at may isa lang na high priest, siya na yung nagbibigay ng handog, yung kanyang katawan, yung kanyang sakripisyo para linisin tayo. Pero bakit po napaka-obvious na lumalabag ito sa biyaya, sa ebanghelyo na ipinapangaral ng ating Diyos? Bakit? Kasi ng ating Panginoon at ating mga apostol. Bakit? Bakit? Kasi parang bumabalik sila sa Old Testament na taon-taon kailangan mo magkumpisal, kailangan tuwing nagkakasala ka, kulang na naman yung ginawa ni Yahushua. Oo, kulang na naman yung ginawa ni Yahushua. O parang nag-alay ng dugo. Next year, nagkasala, kulang na naman yung dugo nung tupa. Ganun ka-insulto, ganyan yan ka-insulto sa
sa biyaya ng Diyos at sa ebanghelyo. Yan ganyan na ganyan ang paglapastangan ng aral na yan. Oo. Tapos tingnan mo mababanggit ni Bro Resumar, hindi na maiiwasan na yung hindi to God alone. Tingnan mo, kalapastanganan talaga. Bakit kalapastanganan? Hindi ba kaya ng Diyos? Ha? Kulang ba ang ginawa ng Diyos para linisin natin kasalanan? Ang sabi, ano bang talata to? Nililinis at patuloy pang nililinisin natin kasalanan. Nino? Pare? May mga katuwiran itong mga to na ang pari nila naglilinis na ng kasalanan. Grabe kalapastanganan. Matinding kalapastanganan po talaga yan. Wag pong ganun. At ito po kaya ako tinanong kanina si Rahab, Bro Yeshomar, okay lang naman kung hindi mo haharapin, okay lang naman. Oo. Kaya ako tinanong si Rahab, makasalanan si Rahab, prostitute. Prostitute. Pero sabi, inaring banal. Oo. Hindi daw sa gawa niya. Si Abraham, si Moises, hindi sa gawa niya. Oo, inari siyang banal. Nung nilinis siya, di sapat pala yung bro para makadirekta ka na sa Diyos. Ano pang use ng mga pare? Sabi nga sa 1 Peter 2:5, daw magkamali 2:5 ng 1 Peter, lahat tayo saserdote. Kayo yung mga saserdote. Ha? Yung pala, pwede na pala tayong dumiretso. Hindi katulad dati na hindi pa punit yung tabing. Ha, Bro Eshomar, nung hindi pa punit yung tabing, kailangan natin ng Levita. Kailangan natin ng propeta para si Nathan ipahayag yung ano kay David. Oo, yung kabayaran ng kanyang kasalanan. At tandaan po natin noon, nagagamit yung confession na yan para magmukhang madaya natin ang Diyos. Bakit? Akalain mo ba naman hindi nababasa ang nakakasiliksik lang ng kaisipan na puso ng tao ay Diyos lang. Tapos sasabihin ng pare, pinatawad ka na. Sabi ng Diyos, nakita yung puso ng tao. Hindi naman tama yung puso neto. Hindi pinatawad. Ano sinasabi nung pare? Pinatawad. Sasabi ng Diyos, hindi pinatawad. Anong tawag doon? Ang tawag po doon ay nagsisinungaling yung pare na pinatawad ka na. Hindi naman pala pinatawad kasi ang Diyos ang nakakakita ng puso ng taong yun. Oo, nagsasalungatan. Oo. Ano maintindihan natin? Wala naman pong pinagbawal na dumiretso sa ating Diyos, lalo kung inari ka ng banal. Sabi sa Romans 8:33, basahin po natin para maging malinaw yung ating hindi magmukhang kwento. Sabi diyan, yung inari niyang banal, sabi sa Romans 8:33. Sabi sa 8:33, sino ang magsasakdal sa anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaring ganap. Okay? Ngayon, si Moises, inaring ganap. Saan? Sa gawa o sa pananampalataya? Sumasampalataya ako, Bro Yashomar sabi pa sa Romans 4:5. Sabi pa sa Romans 4:5, bro. 4:5, sabi bro, dadapat sa kanya na hindi gumagawa, Bro Yashomar, ngunit sumasampalataya ko ang tunay, buhay at totoo sa ating Diyos. Sabi niya, sa kanya na umaring ganap sa masama ang kanyang pananampalataya, ibibilang na, yung pananampalataya bro yung pananampalataya, ibibilang na righteousness. Kaya pala yung sa bautismo sa Acts 2:38 bro, kaya pala nung nakatanggap sila ng banal na espiritu, nakapagbautismo sila sa mga ni Joshua, sa Acts 1:8 nakatanggap sila ng Espiritu Santo para magkaroon ng kapangyarihan at maging saksi. Yun yung authority Saan nanggagaling? Sa isang espiritu na last 2 minutes. Natanggap ng yun yung authority. Saan yung authority? Yung natanggap mo yung banal na espiritu, makapangaral ka, magbautismo ka ng gawing alagad. Paano gagawing alagad? Paano ipapasa yung authority sa mananampalataya? Sa pamamagitan ng banal na espiritu matatanggap nila. Okay? Kaya kung ano yung Espiritu Santong natanggap ng mga apostol, Bro Yeshomar, ng mga 12 apostles, ni Pablo, ganun din pong banal na espiritu na tatanggap namin. Maliban na lang, marami kayong Espiritu Santo.
Oo. Kaya yung authority niya ay naipasa sa amin sa pamamagitan na kami mangangaral at magbabautismo para saan? Para mag-repent sila ng kanilang kasalanan, nandun yung confession, at mapatawad sila sa kanilang pagkakasala sa Acts 2:38 para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Yun yung authority na ibinigay na susi kay Peter na kung saan hindi sinusunod ng maraming lalo ang ating katalakayan. Oo, hindi nila sinunod yung sa Acts 2:38. Kaya siguro hindi ko rin masisi na wala sa kanila yung authority. Okay? Kasi naputol yung authority. Tapos ano pa ba? Ang malinaw diyan, bro, isa lang ang mediator. Tandaan po natin, isa lang, si Yahushua lang. At wag po tayong maraming mediator. May mediatrix pa, kung ano-ano pong mediator, ay malaking kalapastanganan po talaga yan. Okay? Isa lang po ang tagapagligtas na rin po ang ating mga pare dahil sila na po ang naglilinis ng kasalanan. Okay? Isa pong kalapastanganan yan at ako po ay makumbabang humihingi ng ano sa inyo, na sana iwanan nyo na po yung ganyang klaseng pananampalataya. Okay? Ilang minuto na po, Bro Rasha? Time na, segundo Okay, na. maraming salamat. Mapagpalang araw. Hapon. Dako tayo sa first cross ng affirmative. Your time start now. Right, maraming salamat Mr. Moderator, no. Unang tanong ko muna, Bro Umbaw, clarification lang muna to, Mark Umbaw, no, kung tanggap mo ba yung sinabi sa Bible, bro, na huwag dagdagan ang salita ng Diyos. Proverbs 30:5-6, huwag dagdagan ang salita ng Diyos kasi pag dinagdagan mo ito ay tatawagin kanyang sinungaling. Tanggap mo ba to, bro? Amen. Amen na amen. Amen na amen. Next question. Okay. Tapos nabanggit mo kasi kanina na lapastangan ng aral na confession. Saan mo nabasa sa Biblia, bro, na ang confession ay lapastangan na aral? Walang mababasang verbatim. Okay? Walang mababasang verbatim. Malinaw. Pero explicit, implicit, implied, okay? Meron. Bakit? Kasi yung confession sa pare na nagbibigay ng absolution ay ang Diyos ang dapat ang gumagawa. Okay? Maraming salamat. Next question. Okay. Nabanggit mo yung dahil sa absolution. No, kaya sabi mo implied siya kasi gumagawa, kaya naging lapastangan kasi gumagawa ang pare ng absolution. Ano para sa iyo ang absolution? Ito ba ay pagdeklara sa isang tao na siya ay malaya na sa kasalanan o hindi? Yes, isa sa mga kahulugan, pero isa sa kahulugan, kung siya yung nakakapagpatawad, kalapastanganan po yun. Ibig sabihin, siya yung otoridad para i-declare kang pinatawad, ay malaking kasalanan po yun. Okay, salamat sa pag-amin na ito pala ay pagdeklara sa tao na siya ay napatawad na. Alam mo ba na may aral San Pablo na pwedeng ideklara ng sinuman na napatawad ng kanilang mga kasalanan? Alam mo o hindi mo alam? Alam, yes. Una, may kasalanan na nagagawa sa loob ng iglesia. Si Apostol Pablo ay isang pastol sa isang iglesia. Yung kasalanan na nagawa sa isang iglesia, pinatatawad ni Apostol Pablo. Okay? Pero yung kasalanan ng iimpyerno yung tao, ay hindi po yan para kay Apostol Pablo. Dahil alam mo pala yung talata, anong talata? Nasa ano yan? Nasa bigay kita talata. Kung hindi ako magkamali, nasa James 5:14 yan. O kaya nasa ano ba talata? Hindi na sa Galatians 5:14, nasa ano yan? Next question. 20 seconds. Next question. Okay, next question na lang ako, Mr. Moderator, kasi nanguhula eh. Okay, sabi mo dito, bro, na sa tradisyon sa Old Testament, hindi ka kumukontra sa tradisyon sa Old Testament. So, sa tradisyon ng Old Testament, bro, sang-ayon ka ba na Diyos mismo ang nag-utos sa Leviticus 5:5-6 na ang mga taong nagkasala kinakailangan lumapit sa pare at magsabi ng kanilang kasalanan? Sang-ayon ka o hindi ka sang-ayon? Sang-ayon ako
na ipinag-utos ng Diyos yan na hindi na applicable sa ating panahon. Bro Yeshimar, malinaw, gaya ng pagtutuli, paghahandog ng tupa, mga pagkain ng kung ano nung baboy, etc. at marami pang iba. Oo, marami nang hindi na hindi na applicable sa ating panahon na kung saan tama naman talaga sa Old Next question. Testament. So, Next question. dahil sangayon ka na itong paraan na ito ay pinagkaloob ng Diyos sa mga tao. Ito ay kaloob ng Diyos. Sangayon ka o hindi ka sangayon? Ay, amen. Pinagkaloob, yes. Oo. Sangayon, no, sa categorical. Sangayon. Kaya lang, hindi na yan ang kaparaanan ng Diyos para linisin ang ating kasalanan. Kasi ang paglilinis ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya na siya ang gumawa para sa atin, inalis tayo sa penalty of sin, ariin natin na tayo ay inaring banal ng ating Diyos. Paniwalaan natin yun. Next question. Ang kalooban ng Diyos, dahil inamin mo ito ay kaloob ng Diyos, ang kalooban ng Diyos nagbabago o hindi nagbabago? Hindi nagbabago pero mayroong binubuksan ng panibagong kahulugan. Oo. Kasi ang anino yan bro Yeshimar, para maintindihan mo no, shadow siya ng totoong kaganapan, yung katuparan. Anino siya ng katuparan. Okay? Hindi nagbabago, hindi lang na-reveal pa sa iyo, bro Yeshimar, kasi naiwan tayo Maraming salamat. Dahil hindi ka pala tumututol, so sangayon ka na ngayon na yung kaparaanan ng Diyos na paglapit sa mga pari nung unang panahon para mapatawad sila, ayun pa rin ang kaloob ng Diyos sa New Testament. Kasi sabi mo nga, hindi nagbabago ang kaloob ng Diyos. Sangayon ka ngayon na sa New Testament, yun pa rin ang kaloob niya. Paglapit sa mga pari, pagkumpisal sa mga pari para kapatawarin. Sangayon ka na ngayon doon. Hindi po. Kasi una, hindi pinangaral ng mga apostol. Una. Pangalawa... Objection mo na, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Ano meron? Gusto ko munang klaruhin niya yung sagot ng Mr. Moderator kasi kaganina kasi sangayon siya na hindi nagbabago ang kaloob ng Diyos nung Old Testament na ang tao pinapalapit sa mga pari para magkumpisal. Leviticus 5:5-6. Tapos, sa New Testament, siyempre kasi hindi nagbabago, sangayon siya hindi nagbabago. So yun pa rin ang kaloob ng Diyos kasi hindi nga nagbabago. Tapos bigla niya kasing sinabi Mr. Moderator na hindi daw. So gusto kong klaruhin niya Mr. Moderator kung ano ba talaga, nagbago o hindi na nagbago ang kaloob ng Diyos, Mr. Moderator. Paklaro lang muna. Kasi nagkontrahan Okay, same to, inulit mo lang plus yung tanong plus nag-explain ka pa. Brother Mark, meron ka bang counter objection doon? Counter ko, sige bro. ang sinangayunan ko hindi nagbago. Okay, sinangayunan ko hindi nagbago pero hindi ko sinasangayunan na applicable pa sa ating Okay. sa ating panahon. Okay? Okay, so okay, hatol ako mga kapatid. Sumagot naman si Brother Mark doon sa pagpipilian, no, yung hindi. At Brother Mark, bigyan kita ulit ng 20 seconds bro para pagpaliwanag sa hindi, bro. Hindi ako sang-ayon na applicable sa atin. Ang sinasang-ayon ng Bro Yeshimar, sang-ayon po ako na hindi nagbago. Kaya lang, hindi nga lang ikaw, tumitingin ka pa sa anino sa malabo. Oo. Di ba? Pag dumating yung liwanag, saka mo makikita yung buong revelation. Ang nangyari sa'yo bro, naiwan ka sa kadiliman sa anino. Hindi ka naka-move Next question. on. Okay. Next question. Sabi mo hindi aplikado yung paglapit sa pari para sa confession. So ito yung tanong ko. James 5:14-16, babasahin ko muna sa premise. Yung 14 at 16 lang para mas madali, ano? Ito yung premise ko. Sabi mo kasi hindi aplikado. Ang sabi ni St. James, is any man sick among you? Let him bring the priest of the church. So itong pagkasakit kasi tumutungkol din niya sa pagkakasala. Okay? So dadalhin daw sa pari at sa 6, confess therefore your sins. So ginamit pa ba yung paraan ng pagngumpisal sa iyong kasalanan sa mga pari sa turo ni St. James? Ginamit pa niya o hindi niya ginamit? Okay. Ginamit dyan sa translation mo, no? Oo, sa ibang translation, elders na yan. Ibig sabihin, yung mga malalalim na ang pananampalataya sa isang simbahan, sa isang iglesia, ay siya yung dapat talagang manalangin kasi sila mas alam nila yung dapat gawin. Okay, next question. Okay, brother Mark Umbao, nasabi mo kaganina si Panginoong Jesucristo ang alay, no? So sa ngayon ka ba na isa sa kanyang pagparito sa John 20:21 na inutusan siya ng Diyos para magpatawad ng kasalanan? Sang-ayon ka dito o hindi ka sang-ayon? Okay, sang-ayon na sang-ayon. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So mga kapatid, dako tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Brother Yeshimar, rebuttal bro, 10 minutes. Yes, maraming salamat Mr. Moderator, no? So
Uli agad, no? Kita nyo? Hindi siya sangayon, pero sangayon siya. Hindi naman siya tumutol, nakaloob ng Diyos yung pangungumpisal sa pari. So, ang kalooban ng Diyos nagbabago, hindi nagbabago. Sabi niya, hindi daw nagbabago. Pero, hindi na daw applicable. Anong hindi applicable? James 5:14-16. Sabi mo lang na sa ano nyo, kasi sa Biblia nyo, pare, elders yan sa ibang salin. Ano yung elders? Mga pare yun. Ang ibig bang sabihin sa elders, hindi pare? Ang iglesia ng Panginoon, iglesia ng mga kaparian, kaya pasensya ka na pastor yan kung hindi ka pare. Kaya ngawa ka lang ng ngawa dyan. No? Nung sinasabi mong hindi nagpapatawa ng mga apostol, ito nga yung tinanong ko kaganina kay Mark Umba, mga kapatid. Ang isa sa problema niya, kasi wala siyang problema sa confession sa pare. Wala siyang problema doon. Ang problema niya daw, bakit nagbibigay ng absolusyon? Kaya tinanong ko siya, ang absolusyon sa iyo, ano bang absolusyon? Diba ito ay ang pagdeklara sa isang tao na siya ay pinalaya na sa kanyang kasalanan. Sangayon ka ba doon? Sangayon siya na yung absolusyon pagdeklara. Tinanong ko siya, alam mo ba na may aral sa San Pablo na itinuro niya na magdeklara ng pagpapatawad sa ibang mga tao? Alam daw niya, anong talata? James daw. Anong James? Sa Pablo ba nangaral sa James? Di mo pala alam yung talata tingnan natin kasi sangayon siya na yung absolution, declaring yun. To declare someone na free na siya sa kanyang mga kasalanan. Basahin natin ang 2 Timothy at 2 Corinthians 2:10. Aral ba ni San Pablo yan na magdeklara ng pagpapatawad sa mga kasalanan ng iba? Si Pastor Rian kasi wala namang alam yan sa Bible. Puro lang misinterpretation yung ano niyan, ang alam niyan. 2 Corinthians 2:10. Ito ang aral ni San Pablo. Basahin natin. To whom you forgive anything, I forgive also. For I forgive anything to whom I forgive it, for your sakes forgive it in the person of Christ. Kaya pagsasabi ng pinatawad ng kanilang mga kasalanan, absolution yun. Ngayon si Umbawe na yung absolution, pagpapatawad yun sa kasalanan ng iba, pagdeklara na siya ay wala ng kasalanan, biblical yan. Bakit hindi ba yan ginawa ni Nathan, Prophet Nathan? Si Nathan na nagsabi kay David na pinatawad ka na ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, mayroon siyang spokesperson magsasabi sa iyo kung napatawad ka ba o hindi. Yun yung mga pare. Kaya nga sa John 20:21-23, ang sabi ni Panginoong Kristo, ang sino mang hindi nyo patatawarin ay hindi nga pinatawad, at ang sino mang patatawarin nyo ay pinatawad na nga. Ibig sabihin, yung kapatawaran natin is in the hands of the priest. Sabihin nyo hindi yan biblical? Mali lang ang unawa nyo, hindi nyo nga matutulan Oo nga kayo nang oo, pero pag oo nyo, kukontrahin nyo. Anong tawag doon? Kontrahan. Tingnan si Brother Mark Umbaw. Sangayon ka ba na ginagawa yan sa Old Testament? Sangayon siya. Kaloob ba yan ng Diyos? Kaloob yan ng Diyos. Ano ba ang kaloob ng Diyos? Nagbabago o hindi nagbabago? Hindi nagbabago. Pero hindi na yan application sa New Testament. Ikaw ang nagbago. Kaya nga, clarify ko kaganina, Brother Mark, para maunawaan mo, sa first stand ko pa lang, klinaro ko na. Ang inalis doon, yung practices ng pag-aalay, yun lang ang inalis. Kasi sa New Testament, ang alay, ang ating Panginoong Jesucristo na. Hindi mo naunawaan Yung confession, andun pa rin yun. Kaya nga, ipinangaral ni Apostol na Juan, 1 John 1:8-10, confess your sins. Pakalinaw Ibig sabihin, confess your sins. Hindi pa yan nawala ang aral na yan. Sabihin mo, wala na. Kanino ka ba magko-confess? Sa Diyos? Hindi nga siya nakikinig sa may mga kasalanan Ang Diyos hindi nakikinig sa mga may kasalanan. Yung style nyo na direct to God kayo humihingi, ibang Diyos ang nakikinig sa inyo. Yung karibal ng tunay na Diyos, yun ang nakikinig sa inyo, hindi ang tunay na Diyos. Kasi, biblically speaking, ang Diyos hindi nakikinig sa mga taong may kasalanan. Basahin natin. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Yung sa inyo, puro lang yan claim na pinakinggan kayo ng Diyos. Pero biblically speaking, let the Bible speak. Pakikinggan ba ng Diyos ang mga taong makasalanan? Hindi nga Bakit kayo magda-direct to God? Kaya nga binigyan kayo ng mga kaparian.
O basahin natin uli, 20:23 ng Juan. Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo? Saan nakasalalay ang ating ang pagpapatawad? O sabi na, si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, whose sins you shall forgive, they are forgive them, and whose sins you shall retain, they are retained. Kung hindi sasabihin ng pare na hindi ka pa napatawad kasi kinakailangan mo pa ng pagsisisi, gagawin mo ito, hindi ka napatawad sa langit. Kaya nga may absolution, Brother Mark Umbaw. Kasi sa absolution, dyan mo masisiguro na pinatawad ka na nga ng pare. Kasi kaming mga Katoliko, kapag nangungumpisal kami, ang pare na nakikinig, inaano niya, kinakalculate niya kung kailangan ka bang patawarin o hindi. Kasi may mga kasalanan na hindi mo na pwedeng patawarin. Halimbawa, live-in ka, hindi ka kasal sa simbahan. So hindi ka pwedeng mag-receive ng Holy Communion. So lalapit ka sa simbahan, lalapit ka sa pare para patawarin ka. Sabihin mo, Father, gumawa kasi ako ng sexual act na hindi kami kasal. Fornication kasi yon. Di ba ang fornication ay hindi mapupuntang langit. So, may ka-live-in ako. So, mayroon kaming sexual act na ginagawa. So, hindi pa kami kasal. So, hindi ka makakatanggap ng absolution sa pare. Sabihin sa'yo ng pare, okay anak, ibibigay ko sa'yo yung blessing pero hindi pa kita mapatawad ngayon. Kinakailangan mo muna magpakasal. Ganyan kapatid ang kapangyarihan ng pangungumpisal. O yung sabihin hindi yan biblical kasi napaka-biblical niyan, hindi nyo nga matutulan. Ayaw nyo lang tanggapin kasi ang mindset nyo, feeling nyo, pinakinggan na kayo ng Diyos. Mayroon pang sinabi si Brother Mark Umbaw kanina na nagsisinungaling daw ang pari na pinatawad ang iyong kasalanan. So ibig sabihin si St. Paul nung nangaral siya na pwede niyong sabihin sa mga nagkasala na pinatawad na sila. Nagsisinungaling si St. Paul doon, Brother Mark Umbaw. Grabe ka naman kung makahusga kay St. Paul. No, balikan natin ang sinabi ni St. Paul ha. O basahin natin sa Good News Translation, no? Balikan natin. When you forgive people for what they have done, I forgive them too. O bakit si San Pablo nagpatawad sa pinatawag din niyo? Anong kasalanan ng mga taong hindi naman kakilala ni St. Paul? O, for when I forgive, if indeed I need to forgive anything, I do it in Christ's presence because of you. Sa King James Version, in the person of Christ. So yung pagpapatawad ng mga kaparian sa mga tao, in the person of Christ yun. Kung ano yung sinabi nila, yun ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ba yung huwag mo sabihin, Brother Mark Umbaw, na nagsisinungaling ang mga pare? Ano yan instrument fallacy yan eh. No, hindi mo lang naunawaan eh. Sabi nga sa Bible, lumapit kayo sa mga pare, tapos ikaw sabihin mo, nagsisinungaling ang mga pare. Hindi ganun kapatid, napakalinaw. Ang huli kong tanong sa kanya na naubusan lang tayo ng oras kasi di ba ating Panginoong Jesucristo kasi ay pinapunta rito para magpatawad ng kasalanan. Kaya nga sa Mark 2, ating Panginoong Jesucristo nagpatawad siya ng kasalanan. At yung kalooban na yan na pagpatawad ng kasalanan, ibinigay niya yan sa kanyang mga apostol, sa mga pari. O balikan natin yung John 20:21. O ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, no? Basahin ko sa Tagalog ha. John 20:21. Kasi pinapunta siya dito para magpatawad ng kasalanan. Ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Sinabi ng muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ng sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman kayong sinusugo ko. So anong uri ng pagkasugo yan? Pagpapatawad ng kasalanan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon ko rin kayo sinusugo. O sa 23, i-dict natin sa 23, anong uri ng pagkasugo yan sa 23? Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Tapos sabihin mo mga pari, Mark Umbaw, na nagsisinungaling pag sinabi nilang pinatawad ang kanilang kasalanan. Utos yun ni Panginoong Jesucristo kung paano ako isinugo, gayon ko rin kayo isinugo. Kaya tanong ko nga kasi ako ganina sangayon ka ba na sinugo si Panginoong Jesucristo dito para magpatawad ng kasalanan? Sige, sasabihin mo, oo. Ganun din kung paano kung isinugo, ganun din ko yung sinusugo. So yung mga isinugo niya, magpapatawad ng kasalanan yun. Sino yung mga yun? Mga pari. Kasi kung titingnan mo sa Revelation 1:6 and Revelation 5:10, ang kaharian ng Diyos, kaharian ng mga pare, at sila ang maghahari sa mundong ito. Hindi si pastor yan, hindi ang mga pastor.
Oo. Kaya mga kapatid, Time. maraming salamat. Okay, dako tayo sa 7 minutes na second cross ni Brother Mark Umbao ng Oneness Born Again. 7 Okay. minutes, your time start now. Premise muna, no? Nabanggit mo kasi yung kailan ano ba yun? Nabanggit mo yung sangayon ako na anino, sangayon ako na ito na yung tanong, hindi ko mabalik yung pagkakasabi mo eh. Pinag-utos po ba bro Yashomar, pinag-utos po ba na patayin yung mga hindi nagsasabat sa Old Testament? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Yes, red herring question, Mr. Moderator. Okay, red herring daw to. Any counter objection? Ang counter ko, gusto kong patunayan na hindi nagbabago yung utos ng Diyos kasi nagbago daw yung utos, sangayon ako, tapos hindi na applicable. Patutunayan ko sa pamamagitan ng tanong kung hindi utos ng Panginoon na patayin yung hindi nagsasabat, pero ngayon hindi na inuutos sa patayin yung mga hindi nagsasabat. Yun po ba ay pagbabago? Ay doon yung flow nung magiging tanong ko. Pero okay lang. Kung iwasan niya, okay lang. Okay, so ito ang hatol ko. Tinatanggap ko yan as a valid question ayon doon sa gusto niyang ipakita dito, Brother Yesomar. So gagamitin mo ba yung 10 seconds mo, bro, or sasagutin mo yun? Iulit mo yung tanong, Mr. Paulit. Christopher, since tinanggap mo. Dahil sa pinagkokontrahan mo yung sagot ko na sang-ayon at hindi sang-ayon na hindi nagbabago pero hindi na applicable, okay? Dahil pinagkokontrahan mo, ito yung tanong ko. Utos ng Panginoon, kung daw magkamali si Jeremiah, na patayin yung hindi nakakasunod sa Sabat. Ngayon po ba ay pinagpapatuloy po ba yon na patayin yung mga hindi nangingili na ikapitong araw? Nagpapatuloy po ba ngayon o hindi na nagpapatuloy? No, kasi ang utos na yon ay sa mga Hudiyo. Kaya wala naman pagbabago ang Diyos. Hindi naman nagbabago ang Diyos eh. Hindi naman siya nagbabago. Hindi naman niya ay ipinagkaloob yan para gawin yan ng mga Hudiyo. Batas ng mga Hudiyo yun. Batas mismo ng mga Hudiyo yun. Sa kanilang batas yun. Ang Diyos, ang utos niya, huwag kang pumatay. Tapos sabihin mo, ang Diyos pumatay. Hinayaan niya ang gobyerno nila na magpataw ng ganon. Pero Next sa Diyos, question. hindi yun. Follow up. Sabi mo sa Hudyo, tingnan natin yung sundan natin yung katwiran niyo, bro, no? Yung bang pag-alay ng dugo ng mga patay ng tupa, yan po Objection, ba Mr. Moderator. Time stop po na, objection, bro. Ito kasi ang problema, Mr. Moderator, kapag pinalusot mo yan, ang mga tanong niya hindi nalulusot, hindi na maayon sa tema, may iba na ng may iba, Mr. Moderator. Kaya sana mag-stick siya Okay. doon sa topic namin na tanong. Okay, so another out of topic yung tanong mo. Brother Mark, meron ka bang counter objection doon? Sige, marami naman akong tanong. Lilipat na lang po ako. Okay, so proceed lang, Brother Mark. Next question. Sabi mo kung paano sinugo si Yahushua, ganun din daw tayong isusugo. Sa John 20:21. Magpapapako ka pa rin po ba, Bro Yashomar, o hindi? Objection, Mr. Moderator. Another objection, time stop. Hindi Proceed, about bro. sa pagpapako ang pinagdidebate yan, about sa confession. Red hearing puro ang mga tanong. Okay, counter objection, bro Mark. Sige, next question na lang kung iiwa siya. Okay, lang Okay. naman po eh. Next question. Next question. Naniniwala ka po ba na ang mga nabanggit karamihan sa sulat ni Moises, sulat ng mga awit at sulat ng mga propeta ay anino ng darating? Naniniwala po ba kayo doon o hindi kayo naniniwala? Objection again, Mr. Moderator. Objection, proceed. Yes, red hearing again. Next question. Okay, sige, next question na lang. Okay, next question, proceed. Okay. Si Nathan. Punta tayo kay Nathan na nabanggit mo. Sana hindi na to no? Yes. Okay. Sabi mo kay Nathan, bro, katulad ng mga pari nyo. Hinahalin tulad yun sa pari nyo. Alam po ba ng pari nyo na mamamatay yung anak nila dahil pagbabayaran ng kanilang kasalanan? Oo, hindi. Depende kung sasabihin ng confessor kung ano yung kasalanan niya. Kung sasabihin niya yung ganong pagkasabi, malalaman ng pare. Pero kung hindi niya sasabihin, paano malalaman ng pare? Ang question dito, kung yun bang
pagpapatawad sa kay David, ginawa ba yun ni Nathan? Si Nathan na nagsabi, hindi naman ang Diyos mismo nagsabi. Si Nathan Next nagsabi, question. pinatawad ka na ng Diyos. At yun ang ginagawa ng mga pari, pinatawad ka na ng Diyos. Next question. Next question. Meron ka na po bang na sige, iwanan ko na lang po yan, no? Sa 2 Corinthians na lang po ako. Kasi baka may iba akong tanong, hindi ko matanong, no? 2 Corinthians 2:10 na binigay mo, bro. Na sabi mo, hindi ko alam. Although nabasa ko na kasi yung mga nilalatag yung talata, hindi ko lang kinakabisado, no? At mahina ka sa mag-memorize. 2 Corinthians 2:10, sabi mo, confession daw sa pari. Saan yung confession dito, bro? Sa 2 Corinthians 2:10. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Yes, hindi objection ang sinabi ko, ang paliwanag ko dyan. Makinig siya mabuti, Mr. Moderator. Problema na niya yan kung hindi niya narinig ng maayos yung explanation ko niya dyan, Mr. Moderator. Pero hindi confession ang sinasabi ko dyan. Okay, counter objection. Next question na lang. Next question, proceed. Okay. Ang napaliwanag mo sa 2 Corinthians 2:10, nagpatawad si Pablo ng kasalanan na pinatawad ng mga alagad niya. Tama o mali? Yes, pero ang point ko dyan, absolution. Kasi yun ang tinututulan mo, hindi ang confession. Absolution. Kaya makinig ka ng maigi sa explanation ko. Kasi sumangayon ka kaganina na ang absolution ay ang pagsabi sa tao na siya ay pinatawad. Na yan ang aral ni San Pablo. Kung patatawarin niyo ang mga tao, pinatawad ko na rin sila. At sa persona ni Kristo ang paggawa ko na iyan. So yan ang absolution. Pinatawad ng iba sa kanilang mga kasalanan. No? Next question. Next question. Sundan natin yung talata, bro. Sundan natin kasi yun yung kalakasan mo, bro, para doon tayo gusto ko yung kalakasan ng kalaban ko yung talatang ginagamit, no? Sabi nyo, absolution. Tama ba yung talata na hindi naman nag-confess pero nagpatawad, nagkaroon ng absolution? Okay lang po ba yun o hindi okay yun? Misinterpretation. Pwede ba yung hindi nag-confess pero pinatawad? Kapag pinatawad, ibig sabihin nag-confess yan. Gumamit ka man ng proper logic. Ano naman ang tingin mo sa Diyos? Hunghang, hindi naman hunghang Diyos na patatawarin ka na hindi ka nagko-confess. Kaya nga sabi sa 1 John 1:8-9, confess your sins. So, para ka tawarin, confess ka muna. Saan ka naman nakakita ng aral na walang confession, Next question. panatawad na agad? Next question. Yung bro, yung tawag dito, yung mga alagad po ba, yung sa 2 Corinthians 2:10, saan po doon yung talata, saan po mababasa doon na nag-confess kay Pablo yung pinatawad niya? Implicitly, ang ano dyan, implicit, hindi literal. Ikaw, sumagot ka rin ng implicit kanina. So, implicit yan. Pero yung may mga lumapit kay San Pablo na nag-confess sa Gawa 19:18, yung nakinig sa kanyang aral, nag-confess, Gawa 19:18. Next question. Ilang minuto lang, bro, Rasha? 1 minute and 10 seconds. Siguro, wave ko na, bro. Excited Okay. na ako mag-present eh. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa 10 minutes na rebuttal ni Brother Mark. Your time start now, bro. Ito yung mga narinig natin, no? Salubungin natin yung ating mga narinig. Sabi niya, kailangan ng confession ng pare sa... kailangan, para mapatawad tayo sa kasalanan, kailangan. Okay? Tapos nabanggit din niya, yung anino at yung katuparan, hindi niya sinagot pala, no? Okay? Teka lang, paano ko ba i-explain to? Ito, doon muna tayo dun sa kung paano sinugo si Yahushua, ganun din sinugo tayo. Okay? Kaya kailangan magpatawad tayo. Yan yung gustong ipalabas ipamukhang tama. Oo. Tinanong ko siya, bro, magpapako ka rin ba sa Cross of Calvary? Kasi kung paano sinugo si Yahushua para mamatay sa atin ay hindi naman pala. Hindi naman pala yung kung paano. Kasi pilosopo na lalahatin na, no? Pagka nagkaroon ng comparison kasi, pag nagkaroon ng analogy, nagkaroon ng comparison, nagkaroon ng talagang eksakto, talagang ina-eksakto nila eh. Bro, merong limitation tayo. Magbasa ka lang ng scripture, may limitation. Oo. Kung ikaw magiging tagapamagitan ng mga pari nyo, kalapas-tanganan.
Pag nagiging tagapamagitan na yan sa tao at sa Diyos, kalapastanganan. Tapos okay, yun yung sa pare, no? Depende. Yan ang sagot, depende. Depende kasi kung sasabihin ng pare, problema nga hindi nga nila alam eh. Oo, sarili nga lang, sakit na nga lang nila, yung sarili nila, hindi nga nila malaman kung ano yung mangyayari sa kanila eh. Yung ibang tao pa. Tsaka, tanda mo bro, bro Yashomar, ang nakakasaliksik, ang ganda maganda sa 1 Corinthians 2:10 eh. Diba, binigay mo 2 Corinthians 2:10. Punta ka sa 1 Corinthians 2:10 din. 1 Corinthians naman. Ang nakakasaliksik ng puso, ay yung Diyos. Kaya pala, dapat pala talaga, doon tayo hihingi dahil siya nakakalam kung ano yung klaseng puso meron tayo para tayo mapatawad. Tapos, sabi mo, may kapangyarihan yung kumpisal. Kung naniniwala ko, kung direct to God, kung diretso sa Diyos, pero kung sa pare, ay unang-una, hindi naman siya katulad ni Nathan na puspos ng Holy Spirit na alam ni Nathan na pinatawad na ng Diyos si David. Wala namang ganung revelation sa kanila eh. Sa kanila parang lang sila, parang scripted. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, pinatawad ka na ng Diyos. Ano po ang iyong kasalanan? Okay. Tapos meron siya i-recite na parang kabisadong Hindi naman po banal na espiritu po iyon, bro. Ang tawag diyan, routine. Ang tawag diyan, nakasanayan, habit, o kaya, ano ba may matawag diyan? Hindi yan Holy Spirit. Yung kay Nathan, iba po yun. May banal na espiritu na nagpapatnubay doon. Kaya, may kakayahan siya sabihin pinatawad ka. Dahil direkta ang revelation sa kanya ng Diyos eh. Hindi ganun ang mga pari nyo. Okay? Tapos, sabi, okay, sabi ko sa kanya, bro, yung kautusan po ba, bro, na iutos ng Panginoon na patayin nyo hindi nagsasabat, yung nahuling kumuha ng panggatong. Sabi, hindi masagot, no? Umiiwas na lang. Marami akong tanong na hindi sinagot. Bakit hindi sasagutin? Kasi malalaman natin na may mga tinuturo sa Old Testament na anino lang. Meron niyang malinaw na kapahayagan sa New Testament. Hindi siya binago, pero merong katuparan yun. Kumbaga, tulay lang yun para doon tayo makatawid tayo doon sa talagang destination natin. Tulay lamang siya, tulay. Okay? Hindi yan talaga, huwag kang manatili doon, magstay ka lang doon. Pag nagstay ka lang doon, mapapahama ka bro, kasi nasa ilalim ka pa ng kautusan. Bakit nasa ilalim ng kautusan itong ating mga kapatid na to, yung ganitong aral? Di ba, yung nag-aalay sila taon-taon, di ba nag-aalay sila taon-taon para sa kapatawaran ng kasalanan? Sa kanila, iniba lang ang manner. Iniba lang yung manner. Ang manner na, kailangan kang magkumpisal sa pari. Kumari, once a year, kailangan magawa mo yan. Naririnig ko nga, dapat once a year magawa mo yan eh. May mga ganun pa silang naririnig ako dyan. Ano ibig sabihin? Iniba lang nila yung manner para hindi magmukhang nasa ilalim ng kautusan. Para hindi magmukhang hindi ang tawag ito hindi sila nasa ilalim ng biyaya. Ayun. Para magpanggap na nasa kaliwanagan, nasa aral ng Diyos para makapagpanggap. Iniba lang yung manner para maiba. Para hindi halata. Okay? Tapos sabi, ano pa? Yung sa 2 Corinthians 2:10, no? Ang ganda ng talata eh. Hindi, wala naman sa talata na nag-confess yung nagkasala kay yung mga pinatawad ng mga alagad, nag-confess kay Pablo. Yung pinatawad nyo, pinatawad ko na din. Wala yung parang sinasabi kasi ang mahirap dito, mamamatay ka na, halimbawa, no? Nakapatay ako ng tao, hypothetical lang to example, bro Yashomar, hypothetical. Pauwi ako ng papunta na ako ng simbahan kasi katatapos ko lang patayin yung kapitbahay namin. Tapos papunta na ako ng simbahan para para magkumpisal. Kasi yan eh. Ano bang klaseng kasalanan? Mortal sin. Dahil mortal sin yung ginawa ko, pinatay ko, hindi lang yung lalaki, pati yung pamilya, minasakir ko. Tapos ngayon pupunta na ako
ng simbahan para magkumpisal. Eh, nasagasaan ako. Pero sa puso ko, nagsisisi na ako sa mga nagawa kong kasalanan eh. Oo, nagsisisi na ako. Oo, talagang tinanggap ko na, nanampalataya na ako. Pinagsisihan ko na siya. Tinanggap ko na yung kabanal, ibinihis ko na yung kabanalan ni Yoshua, inari ko na yung ginawa niya sa Cross of Calvary, in-acknowledge ko na. Oo. Sa kanila, hindi pa ligtas yun. Oo, kaya nakakatakot yung ganyang pananampalataya, no? Kaya kung ikaw may kasalanan, bro, kahit madaling araw, takbo ka ng simbahan. Baka bukas di ka na magising, impyerno kayo. Oo, yan ang nakakatakot sa aral-aral. Hindi yan biblical. Oo. Ngayon, makala ko nga, ito si Bro Yeshua, technical ako. Akala ko yung style nila dati na pag biblical, basta lang mabasa, biblical. Akala ko technical ako. Salamat naman sa Diyos. Nag-improve naman si Bro Yeshua. O, buti naman, nag-improve naman. Hindi na siya ganun katulad ng dati na basta mabasa, biblical, panalo na siya. Oo, akala ko ganun eh. Pero okay lang naman. May lamang problema kung si Bro Yeshua ang manalo. Hindi ko naman goal manalo. Ang akin lang, magawa ko lang yung aking obligasyon sa aking Diyos na pinagkatiwalaan ako ng salita ng Diyos, ay ibahagi ko yung salita ng Diyos. O, kasi isang responsibility ko na yon na ipangaral yun, ipakalat, ibahagi na kanyang salita. Kaya hindi ako dito para manalo, matalo. Buti naman, hindi na ganun si Yeshua. Yes, bro, natutuwa ako sa iyo, na-miss kita na total, hindi ka na gano'n, no? Hindi ka nakatulad ng dati na masyadong technical. Oo. Tapos, bro, Russia, ilang minuto pa po? Upo ba? 2 minutes. 2 minutes. Mahaba pa, no? Tapos sabi, ito kasi yung inaano ko, lubos kong kinokontra o tinatanggihan sa aral lang ko, paano no, sa aral ng kumpisal. Ano po yan eh, yung pare na yung isang tagapamagitan, sabi nga linaw, tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Malinaw tagapamagitan sa tao. Ang ginagawa na ng pare nila, pinagkakasundo nila yung tao sa Diyos na. Siya na yung naggagawa ng nagpapatawad. Oo. Tapos ang isa sa malinaw na kalapastangan ng kumpisal, tatawagin mong Father. Oo, 'di ba? Habang nakaluhod ka, Father, patawarin mo ako sa nagawa akong kasalanan. Father, patawarin mo, Lord. 'Di ba? Parang ang nangyayari na Diyos Ama na yung yung pare. Tapos, isa pa sa hindi ko magustuhan sa kumpisal sa pare, yun nga hindi naman niya alam kung talagang nagsasabi ng totoo, hindi nagsasabi ng totoo, pero magbibigay siya ng judgment. Judge na rin siya. Nagbibigay siya ng judgment. Pinatawad ka na. Oh Lord, salamat. Ang galing naman ni Father. Judge na rin. Alam na rin na pinatawad siya ng Diyos. Walang revelation ng banal na espiritu. Walang revelation ng banal na espiritu. Pinatawad nga ba? Sasalog ng pare, pinatawad nga ba ito? Baka mamaya mukha itong hindi mapagkakatiwalaan na. Pero nakakahiya naman kung hindi ko sabihin na pinatawad ito ng kanyang kasalanan. Sabihin ko na pinatawad ito sa kanyang kasalanan. Ay talaga. Ay nako, yun yung hindi talaga tama. Time. Salamat. Okay, dako tayo sa second cross ng ating affirmative. 7 minutes ito. Brother Yesomar ng Catholic, your time start now. Great. Maraming salamat, Mr. Moderator, no? Okay, dito sa pangalawa mong sinabi, Bro Mark, kung paano isinugo si Yeshua, ganun din kayo isinugo. Sino ang sinabihan niya dito, bro, na ganun din pagkasugo, mga pari o hindi? Mga paring apostol at mga alagad na sabi nga dyan sa Acts 2:39 yata or 40, ito yung pangako hanggang sa apu-apuha, sa mga anak nyo, hanggang sa malayo, hanggang sa ibang dako. Sa lahat yan na makakatanggap ng banal na espiritu. Next question. Okay, maraming salamat. Ano ang inutos ni Panginoong Jesucristo dito sa mga pari na sinabi mo, mga pari? Pagpapatawad ng kasalanan o hindi pagpapatawad ng kasalanan? Pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng
bautismo, kaya nga susi yan eh. Mapansin mo yung authority binigay yung susi kay Peter. Tapos hindi nyo pinaniniwalaan yung pinapangaral ni Peter sa Acts 2:38. Repent and be baptized. Para saan daw yon? Ang purpose ng repent and be baptized, para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan na makakatanggap kayo ng Next banal question. na espiritu. Maraming salamat na pagpapatawad pala ng kasalanan. Sabi mo lang, baptism, no? Okay, dahil binanggit mo San Pablo kanina. Dito sa Gawa 19:18 bro, nung nangaral siya, mayroong lumapit sa kanya para mag-confess. Ito nga ito mababasa, no? Si San Pablo ang nangaral dito. And many that believed came and confessed and showed their deeds. So nagkumpisal sila kay Pablo at pinakita ang kanilang mga mali. Opinion mo bro, pinatawad kaya sila ni San Pablo dito o hindi? Okay, pinatawad. Okay. Yan yung sinasabi ko bro, isa sa mga talata na sa iglesia bro, halimbawa, 'di ba si Peter, si Pablo ang maghuhusga sa loob ng iglesia, ang Diyos ang maghuhusga sa labas ng iglesia. Meron kasi mga tinatawag bro na ang tawag dito na church rule, ano ba tawag Next doon? question. 30 Okay, seconds. maraming salamat. Yung pagpapatawad ni San Pablo bro, doon sa mga nangumpisal sa kanya, sabi mo pinatawad sila din ni San Pablo. Yung pagpapatawad ni San Pablo sa kanila bro, absolution ba yun o hindi? Hindi ko masyadong makuha yung, sorry hindi ko, 10 minutes yung absolution, hindi ko alam kung ang pagpapatawad na yan, patawad na nakakaligtas, pero yung isang pagpapatawad dyan, tungkol lang yan sa pamantayan sa iglesia. Next Kung question. ikaw, Okay, 10 next seconds. question. Okay, bigay ko muna ang definition ng absolution, bro Mark, no? Kaya pakita ko muna ha. Ang absolution, ito bro, absolution sa dictionary. Sa isang dictionary, ang absolution, to declare someone free from guilt, obligation, or punishment. Okay, so yung ginawa ni San Pablo, pagdeklara na sila ay napatawad na, ibig sabihin, free from guilt na sila, absolution yun bro o hindi? ay hindi. Kasi may sinasabi si Pablo sa 6:11 ng Corinthian, basahin natin bro, sa 1 Corinthians 6:11, sabi diyan bro, okay? Ang ganyan, mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan. Sa 5:5 pala, sorry, sa 5:5 ng 1 Corinthians. Sabi sa 5:5 bro, sabi upang ang ganyan ibigay kay Satanas at iwawasak ng kanyang Next laman question. upang Okay, next question. 20 seconds. Brother Mark Umbaw, kanina tinanong kita sa first question ko sa iyo kung tanggap mo ba na ang absolution ay pagpalaya sa kasalanan ng iba. Sabi mo, yes. Ngayon naman, kinontra mo yung diksyonaryo, sabi mo, hindi yon. So, alin ba talaga, Brother Mark Umbaw, ang stand mo sa absolution? Pinalaya ang kasalanan ng iba o hindi pinalaya ang kasalanan ng iba? Alin sa dalawa? Parehas, magkasama kasi yun sa aking paniniwala Pinalaya sa kasalanan dahil hindi na sila pananagutin sa kanilang mga kasalanan. Penalty of sin. Pero sabi ni Pablo bro, sabi kasi ni Pablo, yung mga nasa loob ng iglesia, pwede niyang pwede niyang patawarin sa pamamagitan ng pero pananagutin sa ibang Next question. Next question. Sige. Okay. Dito sa 2021 bro ng John, di ba tinanong kita kanina na isa sa pagparito ni Panginoong Jesucristo ay ang pagpapatawad ng kasalanan. Tanggap mo ba yon na isa sa kanyang pagparito ay pagtanggap ng kasalanan? Amen. Amen. Okay. Pagpapatawad ng kasalanan dahil siya nga ang hain Siya nga ang nag-reconcile sa Ama at sa tao. Ngayon, hindi yan role ng pare. Wag mong itaas yung pare na igagawin mo kahalili ni Yahushua. Wag mong gawing kahalili ng Next ni question. Yahushua. Okay, yun bang gawang pagpapatawad sa kasalanan, kahangahangang gawa ba yun ng Diyos o hindi? Kahanga, kaya nga kung may nagkasala sa bro Yeshua, patawarin mo. Pero yung kasalanan ng tao niya sa iba, tapos lalapit sa'yo para mapatawad, ibang usapan yun. Sa Diyos ka lumapit. Kasi nga tayo ay wala na yung tabing, pwede ka na dumiretso, tayo lahat inaring banal, malinis na sa harapan, walang dungi sa harapan ng Diyos, kaya Next maaari question. na tayong Next question. humarap. Ating Diyos. Kanino iniwan ang kahangahangang gawa ng Diyos sa pagpapatawad? Sa pari o hindi?
sa lahat ng mananampalataya, sa pare, sa mananampalataya, ang categorical ko sa pare, sa lahat ng mananampalataya na may ng totoo, yung mga ligtas, lahat po yan ipinasa yung pagpapatawad. At yung pagpapatawad sa iyo, yung nagkasala, patawarin mo, kaya nga magpatawaran kayo eh. But yung mga pare, tama nga sabi ni Bro Pastor Rayan, kailan ba nagkumpisal ang pare sa kanyang membro? Hindi eh. Next question. Magpatawaran Next kayo. question. Brother Mark Ombaw, kanina lang bago pa fresh pa yung laway sa iyong bibig, sabi mo hindi sa mga pare. Ngayon naman sa mga pare, pero dinamay mo lang ang mga tao. Alin ba talaga, Brother Mark Ombaw, mga pare o hindi sa mga pare ibinigay yung kahangahangang gawa ng Diyos sa pagpapatawad, sa mga pare o hindi sa mga pare? Alin sa dalawang sagot mo to? Ang sagot mo? Ang sagot ko sa mga pare at sa lahat ng mananampalataya. Yung kapangyarihan na yun, hindi para idaan yung lahat ng confession ng tao sa pare. 7 Mali yun. minutes time. Amen. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Mark, mga kapatid, bilang negatibo na ang kumpisal sa mga pare ay biblical. Brother Mark ng Oneness Born Again, your time to start now, bro. Okay, ano po yung malinaw sa napagtalakayan namin, no? Ito po, ilatag natin, ihayag natin. Yung paniniwala pala ng ating malinaw sa kanyang pagkaunawa, yung confession sa pare ay hindi ko pinaniniwalaan dahil hindi ako naniniwala na kailangan tayo mag-confess sa pare, sa membro, sa ating kung saan tayo nagkasala. Dahil ang paniniwala pala, ang pagkaunawa pala ng ating kaibigan na si Yeshomar, kapag ka nagkasala tayo sa pare, natural, doon ka sa pare mag-confess. Natural yun, normal yun. Hindi ako against doon. Ang pagkaunawa pala ni Bro Yeshomar, yung stand ko, kailanman, wag ka mag-confess sa pare, hindi, mag-confess ka kung doon ka nagkasala. Bro Yeshomar ha, kaya hindi nagsasalungatan, mali lang yung pangunawa mo. Ulitin ko ha, Bro Yeshomar, alam ko gagamitin mo yan sa conclusion. Hindi nagsasalungatan kasi kung doon kang personal ka nagkasala doon sa pare, doon ka humingi ng tawad. Doon ka personal nagkasala. Nagkasala ka doon sa asawa ng pare. Doon ka sa asawa ng pare humingi ng tawad, di ba? Sabi nga ang pare kailangan may asawang isa lang asawa ng pare. Doon ka sa asawa ng pare humingi ng tawad. Pero yung bang nagawa mong hingi ng pagtawad yung nung humingi ka na ng tawad, yun yung sinasabing nagkasala ka sa akin. Nung ako Kristiyano ko, pinatawad ko yung kapwa ko, sabi patatawarin na daw sa heaven. Isa sa kahulugan ng talata. Pangalawa, ginagamit yung kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng baptism kasi ito yung authority binigay na susi kay Peter. Kaya nga sobrang coincidence, no, si Peter ang nangaral ng Acts 2:38, no, nagkataon, no, yung susi na ibinigay kay Peter na authority. Bakit ba authority yan? Magiging saksi sila bro Yeshomar, mula Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Magiging saksi. May kapangyarihan sila. Ano yung kapangyarihan na yun? Magdala ng salita ng Diyos, mag-rebuke, magpagaling, dala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Yun yung kapangyarihan. Saan makukuha? Sa susi na ibinigay kay Peter. Ito ba ay natutupad ng mga kaharap natin? Hindi. Hindi. Kasi ayaw nila dun eh. Ayaw nila doon. O ngayon, anong malinaw? Hindi nagsasalungatan, hindi lang talaga naintindihan ng kapatid natin. Kaya ngayon anino tsaka tuparan, hindi rin naintindihan ng ating kaharap eh. Kilala ko na yung ating katalakayan, no? Maraming beses na kami nagkaharap. Mahilig to sa kontrahan. Oo, lilituin yung mga tao, hindi nagkokontrahan yon. Kung sa pari ka nagkasala, mag-confessal ka sa pare. Hindi ako against, mag-confessal ka sa pare, dahil doon ka nagkasala. Pero yung kasalanan mo sa ibang tao, sa pari ka, dahil yun ang paraan, yun ang paraan, tanda mo para mapatawad ka. Hindi! Pwede kang, sabi nga, pwede ka na tumawag na Abba Father eh. Pwede ka nang dumiretso. Bro Yeshomar, huwag kang maiwan sa ilalim ng kautusan. Nasa anino ka pa rin. Naiwan ka na doon, hindi ka na nakalipat sa biyaya. Ano yung biyaya?
inari kang banal sa Romans 8:33. Inari kang banal. Banal ka na. Ha? Ayaw mong tanggapin gaya ng sinabi sa Hebrew 10:29 yata na magkamali. Kayo yung yumurak, ha? Sa biyaya, sa ano ng Espiritu at biyaya ng Diyos, sa dugong tipan nagpapabanal sa inyo. Bakit? Ano malinaw? Ha? Kasi kailangan pala na ng pare para pakinggan kasi malinis yung pare, marumi si Bro Yeshomar. Tandaan mo ang pang-aral ni Bro Yeshomar, marumi siya, makasalanan siya, makikita yung dumi ng karumihan niya. Ngayon, hindi siya pwedeng humarap sa Diyos. Dadaan siya sa pare. Mali! Ibinihis mo na si Yahushua. Ano pang marumi sa makikita sa'yo, Bro Yeshomar? Ano pang marumi makikita sa'yo? Kasi hindi mo inaangken ang kabanalan ni Yahushua. Kaya hindi ka maaring dumirekta sa Diyos. Dumaan ka sa mga propeta. Dumaan ka sa mga malilinis. Tama yung aral mo kung hindi mo binibihis si Yahushua. Oo, kung hindi mo binihis, nabautismohan tayo saan? Sa kanyang kamatayan. Ibinihis natin si Yahushua. Hindi mo binihis, Bro Yeshomar. Tama! Tama yung aral ni Bro Yeshomar. Kung marumi pa rin siya hanggang ngayon. Hindi. Sabi ng tanggapin mo Bro Yeshomar to mahal ka ng Diyos. Bro Yeshomar, mahal ka ng Diyos. Regalo, ang biyaya, regalo, tatanggapin mo lang. Pag inari ka ng banal, inari kang ganap ng ating Panginoon, na sabi ni Yahushua, sabi ng scripture, walang pwede sumakdal sa'yo. Walang pwede masabi makasalanan ka ba? Pwede ka nang tumawag na Abba Father. Ha? Pwede ka nang tumawag na Abba Father. Tandaan mo, Bro Yeshomar, mahal ka ng Diyos. Ha? Huwag kang magpapakabulag sa aral na magisterium nyo. Sa mga scholar. Ha? Time na bro. Mark Umbaw, nawala si Buddy Russia. Salamat. Mapagpalang hapon. Okay. Salamat. Bro Rush? Wait lang nawala si Buddy Russia. Okay lang. Pasensya na, bro. Wait lang bro, nahang PC ko, tuloy nyo na lang 5 minutes. Fix ko muna to. Okay, so ako naman, direct ako ng 5 minutes bro. Mark Umbaw kasi i-fix lang daw ni Buddy Russia. Okay, so alright, mga kapatid, no, at least aminado naman na pala si Brother Mark Umbaw na hindi siya tutol na lumapit ka sa pare sa confession. Hindi siya tutol. So ang naunawaan ko sa kanya, lalapit ka lang daw sa pare kapag sa pare ka nagkasala. Mali po yun, Brother Mark Umbaw. No, kasi ano ang kasalanan ng mga tao kay San Pablo dito sa pinabasa ko sa iyo sa Gawa 19:18? Sinagot mo to kaganina sagot mo pa nga dito, pinatawad sila ni Pablo. Ito kasi yung mababasa natin, and many that believed came, confess, and showed their deeds. Anong naging kasalanan nila kay San Pablo? Ba't sila nag-confess? Di ba? So, diyan pa lang, mali na yung ano mo, Brother Mark Umbaw, mali na yung idea mo na ang mga nagkasala lang sa pare ang pwede mag-confess. Mali yun. At balikan natin yung 2 Corinthians 2:10. O sa 2 Corinthians 2:10, bakit pinatawad ni San Pablo ang hindi naman sa kanya nagkasala? Basahin natin 2 Corinthians 2:10. To whom you forgive anything, I forgive also. Naunuhaan mo ba yung talata na yan? No? Kung pinatawad nyo na yung mga nagkakasala sa inyo, ay pinatawad ko na rin. Anong connection nun kay San Pablo? Anong naging kasalanan ng mga pinatawad ni San Pablo sa mga pinatawad ng mga pinangaralan niya? So mali yung ano mo, mali yung akala mo na doon ka lang mag-confess sa pare kung doon ka sa pare nagkasala. Mali yun, Mark Umbaw. Pero at least aminado ka na yun palang pagpapatawad sa kasalanan na dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Jesucristo ay kahangahangang gawa yun ng Diyos na ibinigay sa mga pare. Sinabi mo yan kaganina, pero kung aalahanin mo yung sinabi mo kanina, hindi sa mga pare. Tapos sabihin mo naman, sa mga pare ipinagkatiwala yon. So, nakontrahan ka na bro. Tapos sabi mo kanina, hindi ako nakontrahan. Style lang yun ni Brother John Ray ni Brother Yesumar na pagkukontrahin. Talaga nakontrahan ka no? Tapos pati yung kaganina, yung ginawa ni San Pablo sa Acts 19:18, absolution ba yun bro? Na pinalaya sila sa kanilang mga kasalanan? Sabi mo, hindi yun absolution. Pero tinanong kita nung unang tanong ko sa'yo,
Ang absolution bro ay pagpapalaya ng kasalanan. Sangayon ka ba dito? O sangayon ako. So kontrahan ka na naman uli Brother Marcumbaw. At isa sa reason niya, isa lang daw ang tagapamagitan at ating Panginoong Jesucristo. Wala man tayong tutol dyan Brother Marcumbaw. Wala tayong tutol na ang tagapamagitan natin sa Panginoong Jesucristo. Pero yung yung gawain ng pagpapatawad ng kasalanan, kanino niya ipanagkatiwala yon? Sa mga apostol. Yan ang hindi mo nakuha na aral. Babasahin ko sa iyo 2 Corinthians 5:18 to 19. Isa lang tagapamagitan, pero ang gawain ng Diyos sa pagpapatawad ibinigay niyan sa mga apostol. O 2 Corinthians 5:18 to 19, Brother Marcumbaw, basahin ko pakinggan mo. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at iminigay sa amin ang ministro sa pagkakasundo. Ano daw? Di ba napakalinaw dito? Ang tagapamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lang. Sabi ni Apostol na San Pablo, si Panginoong Jesucristo ang pamagitan. At ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Confession yan bro. Ang confession is sacrament of reconciliation. Yan ang isa pang tawag sa confession, sacrament of reconciliation, pagpakasundo. Ibinigay daw yan ni Kristo sa mga apostol. Sa 19, sa mga tuwid bagay na ang Diyos kay Kristo pinagkakasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Yan bro, Marcumbaw, absolute confession. Confession meaning reconciliation to God, between man and God. Kasi nga, di ba, kung pinakinggan mo lang ng maayos kapatid, ang aking sinabi kaganina, ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Because in Isaiah 59:2, ang Diyos ay hindi nakikinig sa kasalanan ng tao. O kaya nga, ipinagkatiwala niya yun sa mga tao din. So sa mga tao tayo lalapit ngayon para mapatawad tayo ng Diyos. At salamat sa pag-amin mo na ito ay gawain ng mga pare, pero may mga bagay ka lang na hindi naunawaan, no? Kasi yung sayo kasi dapat kung sa pare ka nagkasala, doon ka lang saka ka lang lalapit sa pare. Mali yun Brother Marcumbaw, no? Dahil sa John 20:23, ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa mga apostol na mga pare, ang sino man patawarin ninyo ay patatawarin sa langit. At sa Gawa 19:18, hindi mo tinanggihan yung mga lumapit kay San Pablo nag-confess, pinatawad ba yun? Sabi mo, yes, pinatawad. O yung pagpatawad na yun, absolution ba yun? Kinuntra mo lang. Pero yung unang tanong ko sa iyo na yung absolution ay pagpapalaya sa kasalanan, sangayon ka. So, medyo i-clear lang siguro natin Brother Marcumbaw ang ating pag-unawa sa banal na kasulatan at siguro darating ang panahon na magkakaisa tayo bro sa ating paniniwala. Hanggang doon na lang siguro. Maraming salamat Brother Marcumbaw at paano to nawala si Brother Rasha bro. Bro Mark, paano to? Nawala si Brother Rasha. Siguro ano na lang bro. Salamat. Minsan schedule din natin yung next natin. Sige, magano lang tayo kay Brother Rasha. Magpasalamat ka muna bro para sa ating mga tagapanood. Ayun, salamat no. Maganda yung naging talakayan, naging mahinahon ng isa't isa, naging hinayaan na mahayag ng isa't isa ang kanilang pagkaunawa sa paksa. Kaya ito ay magandang pwede nating batayan kung sino ba nagsasabi na to, tatama o hindi, mali or tama. Kaya patuloy po tayo mag-aral ng kanyang salita. Ito po ay gawain ng isang talagang naghahanap ng katotohanan. Kailangan talaga suriin ang bawat doktrina, bawat aral ng iba't ibang Yun po, salamat po sa ating kaibigan na si Eshomar at napagbigyan na naman po ako. Kung meron po ako na bro na sabing masama, pasensya po. Talagang dala lang yun ang aking gana sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At wala po ko intensyon na mangbaba ng
ng tao, kaya kung ano man, yung may masakit man ako nasabi, sana patawad na lang po ang ating ano, no? Ayun na po, maraming salamat bro, sa ulitin. Yes, maraming salamat bro. Mark, at ako din, papurit pasalamat din sa Panginoon at sa lahat. Sa iyo din bro Mark, no? Sa another na pagkakataon din na kinausap mo ako at malaki yung improvement mo ngayon. Iba na nung nakaraan na dati talaga hindi ka talaga mapigilan basta ano yung gusto mong sabihin. Pero at least ngayon na nabago-bago ka na, natuto ka na rin. At ikukorek ko lang yung isa mong sinabi ka ganina, Brother Marcombo, na ako mahilig ako sa litra por litra. Hindi po ganun bro, hindi ganun ang doktrina namin. Nagtatanong ako ayon sa Biblia pero hindi ako yung naghahanap ng litra por litra. Kung nakita mo ganina, sabi mo may implicit, hindi naman kita kinurek sa implicit mo kasi ayon sa unawa mo yon, di ba? So hindi ako naghahanap ng litra por litra talaga. Kung ano yung nakasaad sa Bible, yun ang aking stand, kapatid na Mark Kumbaw. So maraming salamat din sa iyo bro at sa lahat at God bless all po mga kapatid.